ma-roll out sa Ma-roll ating out. mga regions, provinces para magamit o magkaroon ng consumption. Libre po ito. Pwede po bang dito interview natin? Parang yun lang, para maganda yung background na ito. FNRI. Food and FN, Nutrition. Food and Nutrition Research. Iba yung PNRI. Hindi po, FNRI. Bilang head po ng FNRI, paano po natin mapapalakas yung pag pag ano ng brown rice na mai-distribute sa buong bahagi ng Pilipinas. Tapos, ang medyo parang sa common tao po, hindi ganun kadali. Ano po ba yung tamang proseso ng pagluluto ng brown rice? Kasi kapag yung typical na ordinary rice, madali siyang isain compare sa brown rice na kung hindi mo alam na dapat ibaba. But may mga some tips po ba kayo para gawin yung proper pagluluto ng brown rice? Yeah, napakaganda ng tinanong mo. Unang-una, matapos ang aming pag-aaral para mapahaba ang shelf life ng brown rice. Ito ay hindi mananatili sa amin. Ito ay ang tall order nga is ma-roll out. So sa darating na panahon, like maaari isang taon, kasama na ng pag-aaral namin para ma-retrofit yung ating mga rice mills, i-roll out natin ito sa region at sa Pilipinas. So tuturuan natin yung ating mga millers kung interested sila para ma-adapt yung technology na aming dinevelop. So, sa ganun, makakarating ito sa ating mga kasama sa lamesa ng bawat pamilya. Ano po yung tama niyang pagluluto? May tips po ba? Yeah. Yung sa pag-aaral namin is normal cooking. Kung anong sa rice cooker, depende kasi ang rice, depende sa variety saka sa aging o kung matagal siya, medyo maraming tubig. Pero ang nakita namin, normal cooking procedure lang. So, depende sa kasi sa variety. Hindi po, mali po ba or tama na dapat ibababad muna siya at least? Depende kasi sa variety yun. Ano naman po regarding sa brown rice ngayon, alam natin na sa market medyo mataas pa compared sa ordinary white rice, yung presyo ng brown rice. Bilang year of the rice po, dito sa pag-aaral nyo at bilang head ng FNRI, magkakaroon kaya po ng chance na bumaba yung presyo ng brown rice compared sa white rice? Ang presyo kasi depende sa supply and demand. Pag marami na tayong supply, maaaring at simple yung teknolohiya, maaaring bumaba yung presyo ng brown rice. Kaya ngayon mahal dahil nga matagal nai-imbak, so nire-recover ng ating mga millers yung kanilang investment. Pero kung ito ay pwede ng longer shelf life, mas mabilis ang kanyang makarating sa ating mamamayan sa murang presyo. So, it is just yung parang supply and demand component. Last questions na po. What is the advantage and disadvantage of having a brown rice? Pinakita natin una-una na tumataas ang ating prevalence ng ating may tinatawag na may hypertension, diabetes, at nakita namin sa unang mga nakaraang pag-aaral na maaari itong makatulong sa yung tinatawag natin non-communicable disease. So, isang advantage yun. At ikalwa, dahil sa malaki ang recovery, at least 10%, maaaring magkaroon tayo ng rice efficiency. Ito ay katumbas, maaaring katumbas ng ating import na rice. So, more rice in terms of quantity and more benefits in terms of our health. Okay.